Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. 104.7 Brigada News FM National, 93.1 Brigada News FM Cebu City, 89.5 Brigada News FM General Santos City, 93.1 Brigada News FM Zamboanga City, 88.3 Brigada News FM Cotabato City, 89.3 Brigada News FM Toledo City, 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa Palawan, 88.5 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 95.7 Brigada News FM Coronadal City, 89.3 Brigada News FM Calibo Aklan, 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte, 93.5 Brigada News FM Olongapo City, 97.5 Brigada News FM Kidapawan City, 102.9 Brigada News FM Tacloban City, 107.3 Brigada News FM Rojas City Capiz, 95.1 Brigada News FM Iligan City, 92.9 Brigada News FM Kawayan City, Isabela, 92.5 Brigada News FM Tuguegarao City, 90.9 Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City, Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12:01 ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, parameters ng amnesty deal sa MILF aayusin na. Ilang senador umalma na sa inquiry ng Makati Building Anomaly. Sistema sa mass transport ng bansa dapat na raw ayusin ayon sa MMDA. Mga Pinoy sa Hong Kong ligtas pero pinag-iingat sa mga street protest. At abangan ng report kaugnay sa kampo ni Vice President Binay, minaliit lamang daw ang pagbaba ng kanyang rating. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Mula po rito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Brigada Sandy Matarcos. At Brigada Luna Agimat. Araw po ngayon ng Lunes, September 29, 2014. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balitang nasyonal. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Pinag-aaralan ngayon ng GRP at MILF Peace Panel ang lawak at hangganan ng tinatawag na Confidence Building Measure o amnesty sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at gobyerno ng Pilipinas. Matatandaan na bagamat may peace agreement sa pagitan ng MILF at gobyerno, pero hindi lahat ng mga miyembro nito ay magkakaroon ng agarang immunity kung mayroon man sa mga ito ang may kinakaharap na kaso. Ayon kay GRP Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer, dapat pang idetermina sa ngayon ang lawak at hangganan ng amnesty program at kailangan pa ng masusing konsultasyon sa mga kinauukulan para matiyak na tama ang magiging pagpapasya ng magkabilang grupo. Ang GRP at MILF panel ay nasa Malaysia ngayon para sa huling araw ng pagpupulong para balangkasin ang ganitong mga issue na dapat maplansya ng husto bago pa pinal na maisakatuparan ang Bangsamoro Basic Law na ngayon ay nakasalang pa sa Kongreso para sa deliberasyon. Yun din ang isang bagay na napag-usapan dito, ano yung magiging parameters nito, ano yung coverage at iba pa.
So yung bagay na yan, maikonsulta pa natin sa ating mga kinauukulan para matiyak na magiging maayos din. Ang tinig po ni Chief Negotiator Ferrer. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala nililinaw ngayon ni GRP na walang magiging integration para sa mga miyembro ng MILF na mga kasama sa hanay ng pambansang pulisya sakaling may sakatuparan ng Bangsamoro entity. Sa panayam na Brigada News FM kay Government Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer, sinabi nito na walang anumang katulad na prosesong itinakda sa kasunduan ng MILF at gobyerno ng Pilipinas. Ang mari lamang umanong matiyak para sa mga kombatantang MILF ay ang pagbibigay ng scholarship sa mga ito kung gugustuhin na mag-aral sa vocational o sa kolehiyo. Matatandaan na sinabi ng Armed Forces of the Philippines na wala magiging integrity mula sa MILF para maging miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ang posibilidad dito ay sa hanay ng PNP bilang miyembro ng peacekeeping force sa Bangsamoro entity kung sakasakali. Wala pong ganun process na itinakda dun sa ating kasunduan. Ang tinitiyak natin ay magkakaroon tayo ng socio-economic programs para sa kanila at saka sa kanilang mga communities. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala, inalmahan na rin ngayon ni Senator J.V. Ejercito ang nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay sa umano'y maanumalyang Makati City Building 2 anomaly. Ayon kay Ejercito, hindi na inquiry ang ginagawa ng kapwa senador na siyang may hawak ng binuong komite upang magsagawa ng pagdinig. Anya, nagiging politika na at ginagamit na lamang ang media coverage para sa kanilang exposure. Giit nito na dapat sana maging layunin ng ginagawang pagdinig ng komite ay in aid of legislation. Subalit ngayon, anya, ay naging in aid of re-election. Brigada Balita Nationwide. Samantala, punta naman natin ngayon ang report kaugnay sa kampo ni Vice President Binay. Minalit lamang ang pagbaba ng kanyang rating. Alamin natin ang report mula sa ating kabrigadang Bong Kagape. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Balita Nationwide. Pabalikan lamang natin ang report ni Brigada Bong Kagape. Samantala, tiniyak ngayon ng Konsulado ng Pilipinas na walang kababayan ang nadamay o nasaktan sa nangyaring protest rally sa Hong Kong sa harap ng marahas na pagbuwag ng mga otoridad sa mga pro-democracy protesters. Ayon sa ulat mula sa Philippine Consulate General, nananatili umanong usual ang trabaho ng mga kababayan, kasabay ng paalala sa mga ito na iwasan lamang ang pagtungo sa mga lugar na sentro ng demonstrasyon. Una rito, gumamit na ng mga tear gas ang Hong Kong Police para mabuwag ang mga nagpoprotesta, kung saan 10 katao na ang isinugod sa Pamela Yude Nethersole Eastern Hospital, Queen Mary Hospital at Ruton G Hospital matapos magtamo ng mga injury. Samantala, iniulat din na kanselado ang pasok ngayon ng mga eskwela sa Wan Chai at Central at Western District dahil sa nagpapatuloy na tensyon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, balikan natin ang report kaugnay sa kampo ni Vice President Binay. Minalit lamang ang pagbaba ng kanyang ratings. May detalye ating kabrigadang Bong Kagabi. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report. Tiniyak ngayon ng kampo ni Vice President Jejo Marbinay na hindi apektado ang kanyang trabaho at plano sa politika ang panibagong resulta ng Pulse Asia Survey. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, tagapagsalita ni Vice President Binay, masyado pang malayo ang halalan sa 2016 kung kaya't mas pinagtuunan nila ng pansin ang trabaho bilang pangalawang Pangulo. Batay kasi sa inilabas na latest survey ng Pulse Asia, lumalabas na nasa o bumaba ng nasa 41% na pangalawang Pangulo at nakakuha lamang ito ng 31%. Isinagawa ang survey noong Hunyo hanggang unang linggo ng Setyembre, habang ang posibleng makakalaban nito sa pagkapangulo sa darating na 2016 election na si DILG Secretary Marojas ay tumaas naman ng 13%. Sa survey ng Pulse Asia, nasa 14 na mga pangalan ang kasama sa survey. Kasama na dyan ang nasa 1,200 na mga respondents, sa gitna pa rin ng ibinabatong aligasyon laban sa pangalawang Pangulo kaugnay sa umano'y overpriced na Makati City Building 2 anomaly. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Geoffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide.
Samantala sa dagdag na balita, tinukoy ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang problema sa mass transport system kaya't hindi nare-resolba ang problema sa masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Sa panayam ng Brigada News FM kay Tolentino, sinabi nito na dapat maresolba ang sistemang ipinatutupad ng mga ahensyang nagbibigay ng prangkisa. Binigyan diin pa ni Tolentino na maganda para sa ekonomiya ng bansa ang pagdami ng mga sasakyan pero dapat ay maging maayos ang sistema habang wala namang anyang nadagdag na kalsada sa Metro Manila kaya lalong sumisikip ang trapiko. Kinatigan naman ni Tolentino ang 4-day work week kung saan isa siya sa mga proponent nito dahil anya malaki ang matitipid sa oras ng mga manggagawa maliban pa sa mga katipid ng tubig at kuryente ang mga ahensya o tanggapan. Brigada Balita Nationwide. Samantala, puntahan naman natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Issue sa China, pinauubaya na raw ng Malacanang sa UN. Ang detalye ng report ihatid sa atin ni Brigada Leo Malikdem. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live! Hindi napapatulan ng Pilipinas ang pagmamatigas ng China na wala silang iligal na ginagawa sa pagpasok ng kanilang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na naidulog na ng Pilipinas sa United Nations ang issue sa territorial dispute sa China para malutas sa usapin sa pamamagitan ng arbitration. Una nga dito ay nanindigan ng China na hindi maaaring kasuhan ng Pilipinas ang China sa pangingisda ng mga Chinese sa South China Sea dahil talaga namang teritoryo nila ito habang hindi din sila mangingiming kastiguhin ng mga Pinoy na magpipilit na pumasok sa nasabing lugar. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Samantala, pangungunahan ngayon ng Department of National Defense ang paggunita sa matagumpay na operasyon sa ginawang pagsalakay ng daan-daang miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Zamboanga City noong nakaraang taon. Kaugnay nito, isang seremonya ang nakatakdang isagawa sa Zamboanga City na dadaluhan nila DND Secretary Voltaire Gazmin, AFP Chief of Staff Gregorio Pio Katapang Jr. at DILG Secretary Marojas. Inihayag ni Arsenio Andolong, ang DND Public Affairs Chief, na magsasagawa ang military ng windshield tour o flyby sa buong lungsod na naapektuhan ng sagupaan. Una nang nangyari ang pagsalakay ng nasa 500 na miyembro ng MNLF sa lungsod noong September 9 na tumagal ng hanggang September 29. Umaabot naman sa 200 na mga MNLF ang napatay, 300 ang sumuko habang nasa 90 naman ang sugatan kasama na ang 12 na mga sibilyan. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Pinangunahan naman ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ang sinagawang send-off ceremony para sa nakatagdang pag-deploy sa Mindanao ng isang brigade at 2 batalyon. Ayon kay Major Calixto Cadano Jr., tagapagsalita ng 5th Infantry Division, layunin ng dagdag na tropa sa Mindanao ay para masawata ang panggugulo ng mga terorista. Una nang inihayag ni 1st Infantry Brigade Commander Colonel Noel Clement, nakahandang kanyang tropa sa pagkipaglaban sa panibagong assignment. Isinagawa ang send-off ceremony sa Tactical Operations Group, Kawayan Airport sa San Fermin, Kawayan City, Isabela. Napagalaman na iniutos si Pangulong Benigno Aquino III sa Department of National Defense ang pagsawata sa mga bandido lalo na ang Abu Sayyaf dahil sa patuloy na ginagawang pag-asik ng kaguluhan at kaliwat-kanang pandudukot. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. O ito mga kabrigada, nangangati pa lang ang lalamunan. Aba, baka uubuhin ka na yan. Nababahing ka pa lang, baka sisipunin ka na yan. Baka mawawala din naman. Teka, wag nang baka-baka, wag mo ibabaka sakali ang iyong kalusugan. Dahil nga, health is wealth. Paano kung lumala? Anong gagawin mo? A-absent ka sa trabaho. Paano naman ang mga araw na wala kang kita? Ipagbabaka sakali mo rin ba? Dapat na inaagapan na yan, mga kabrigada. Pangalagaan ang inyong kalusugan at panatilihing matatag ang inyong resistensya. Mag-ehersisyo, ayan, package na to. Kumain ng wasto at syempre, mag-Power Cells Herbal Capsule. 2 kapsula agad pagkatapos kumain. Umagahan, tanghalian at hapunan. Kumpletuhin nyo na yan para malakas ang panangga sa sakit na nakakahawa. Lalo na ngayon, pabago-bago ang klima, mga kabrigada. Sa Power Cells Herbal Capsule, ipagkatiwala mo yan. Ang Power Cells Herbal Capsule po ay mabibili na sa Watson's at Southstar Drugstore at sa mga leading drugstores nationwide. Brigada Balita Nationwide.
At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita. Live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Supplements at DriveMax Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Naririnig din po tayo sa Cebu, General Santos City, Zamboanga City, Coronadal, Toledo City, Cotabato City, Puerto Princesa, San Carlos City, Cagayan de Oro, Calibo at sa Daet, Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide. One time, the new Filipino time, 12:40 ng tanghali mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Mayor, dito daw tayo magdi-dinner. Ah, dito sa buffet? Ay nako, Mayor, buffet po yung pagkabasa niyan. Bakit nilagay pa ang letter T? Kung wala naman palang pakinabang. Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa Watson's Drugstores nationwide. Noes Pharmacy, Rizal Avenue, Batangas City. Aurelia's Pharmacy, Lipa City Bus Stop, Batangas. Cash Savers Pharmacy, Emergency Hospital, Lemery, Batangas. At City Drug, Salem Complex, Pasay City. Brigada